At sa hadith naman, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, apat na bagay na laging binabasa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sala before tayo magsalam. Ito, hinabilin niya sa atin, itinuro niya sa atin na dapat binabasa natin ito bago tayo magsalam. Itong apat na laging nagpapakuko ang Rasulullah kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apat na bagay na ito. At itong hadith na ito ay nasa Sahih Bukhari at Muslim, na pinaka-authentic na aklat pagkaraan ng Quran. Pinaka-authentic na aklat ang Sahih Bukhari wa Muslim pagkaraan ng Quran. Sabi ng Rasulullah, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'a." Kapag nagsalawat o nagsyahada ang isa sa inyo, kapag siya ay nagsyahada sa sala bago siya magsalam, magpakupo kay Allah mula sa apat. At nabanggit niya rito, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr. Ya Allah, nagpapakup ako sa iyo mula sa kaparusahan sa libingan. So tinanto ng Rasulullah na mayroong kaparusahan sa libingan. Isang araw, ang Rasulullah, may inilibing sila. Lahat sila nakapaligid sa Rasulullah, at ang Rasulullah nakaupo doon sa hukay, nagmumuni-muni ang Rasulullah, at yung mga sahaba nakatitig at nag-aantay ng salita mula sa Rasulullah. May hawak siyang kahoy o stick. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi niya sa kanyang mga sahaba, "Ista'idhu billah min adhabil qabr." Magpakup kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan. At 3 beses niya inulit-ulit itong "Ista'idhu billah min adhabil qabr." Magpakup kayo, ika ng Rasulullah, kay Allah mula sa kaparusahan sa libingan, dahil ang kaparusahan sa libingan ay katotohanan. Subhanallah. Isang araw pa, mga kaibigan, mga kapatid, at ito'y popular na hadith, nasa Sahih Bukhari at Muslim din. Isang araw din, kasama ng Rasul ang kanyang mga disipulo, mga sahaba. Dinaanan niya ang dalawang libingan. At mayroong revelasyon mula kay Allah. Sinabi ng Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Itong dalawang nakalibing dito ay pinaparusahan sa ngayon. Subhanallah, pinaparusahan sa ngayon. Gustong magbigay ng aral ang Rasulullah sa kanyang mga sahaba. At sabi niya, mahaba itong hadith, sabi niya, itong dalawa pinaparusahan sa hindi malaki na bagay. Ang katuloy ng hadith na iyon, sabi ng yung isa sa kanila, hindi naghuhugas pagkaraan niya magdumi o umihi. So ito yung dalil, katibayan na ang paghugas ng masilang parte ng katawan ay wajib o obligado. Yung pangalawa, namima. Subhanallah, nagpapakalat ng chismis para siraan ang magkakaibigan, magkakapatid. Yan ang dahilan kung bakit sila pinaparusahan. Ang punto natin doon, subhanallah, tinanto ng Rasulullah na mayroong kaparusahan sa libingan. Nasa Sahih Bukhari at Muslim ito po, mga kapatid. Innahuma la yu'adzaban. Itong dalawang nakalibing dito ay pinaparusahan sa ngayon. Pinagtibay, tinanto ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.